Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap, Heartline. Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan, Heartline. Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Magandang araw, magandang gabi sa lahat po ng ating mga tagapakinig, mga taga-subaybay sa programang Thursday edition ng Heartline, kung saan ang inyo pong nararamdaman ay amin pong pinapakinggan. Yan po ang ministry ng Heartline from Monday through Friday. Pero pag Huwebes po, kasama natin ang ating pong magiting na counselor na si Dr. Joyce Piapgo. Magandang gabi. Magandang gabi, Ate Merlin. I love you for always giving me a wonderful introduction, no? Good evening sa lahat ng listeners natin. It's another Thursday night. I hope that you can stay tuned. Kung kayo man ay nanonood sa amin sa Facebook natin, we hope that you can like the page and also share the page as well too for others to be able to listen to us. Thank you po. Yan po ang boses ng ating counselor. Kaya nga mga kaibigan, mga kagapay, kung mayroon kayong katanungan, maaari kayong tumawag sa atin. Ma'am Joyce, ano po yung number sa pwede nang tawagan sa atin? Yes, pwede kayo tumawag sa Back to the Bible for counseling needs 0933-824-1475 or 8372-1775. Ang lahat ng counseling po natin ay by appointment po. Pwede rin kayo tumawag sa FEBC for your questions, no? At kung gusto niyong bumili ng radyo, pwede rin po, no? May konting donasyon lang yan. And our phone numbers are 8654-3322 local 401 or 0916-296-6620. Meron pa tayong isa, 0998-926-6779. Yan, yun po mga kagapay, kasi marami daw, Ma'am Joyce, na kasi nga napapanood tayo sa live streaming, no? Or sa YouTube. Siyempre, pag nakita yung kanilang, nakikita yung pangalan nila, kung ano yung tanong. Kaya nga po, iniimbita namin ang ating mga kaagapay na maaari kayong mag-message dun po sa nabanggit na telephone numbers, contact numbers ng Back to the Bible at saka ng FEBC. So mga kaagapay, maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa atin at nanunood, nakikinig sa pamagitan po ng ating live streaming via Facebook page. Hanapin po lamang ninyo ang 702 DZS FEBC Radio at sa YouTube channel 702 DZS FEBC Radio TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe po sa programa ng FEBC at lalo na po ang ating program sa Heartline. So mga kaagapay, kung saang radio station kayo nakikinig, yan po ay proud and active member ng Kapisanan mga Broadcaster ng Pilipinas. Purihin ang Panginoon sapagkat nung March ay nag-number 4 po tayo sa survey ng KBP. Yeah, praise the Lord. Dahil ang content po ng programa ng Far East Broadcasting Company at ng 702 DZS ay napaka-holistic, di po ba? So marami po sa atin, Ma'am Joyce, mga taga-subaybay natin ay talagang nakikinig sa radyo. Sabi nga nung iba, pagising sa umaga, pagtilaok ng manok, ay nakikinig na sila sa mga program about agriculture, of course, Hardin ng Panalangin, at lahat po yan. Maraming salamat po sa inyong lahat. At natutuwa tayo dahil nung, Ma'am Joyce, nung June 1, no, we missed you there. Alam ko, busy ka. Na-miss po natin nung pinaakyat sa entablado lahat po ng mga talents, mga broadcasters ay namit namin lahat po ng ating mga kaagapay na nakipag-celebrate sa ika-76th anniversary ng Far East Broadcasting Company with the theme, He Who Began
will complete it. Ayan po, mga Amen. kaagapay. He who began will complete it. Maging sa buhay natin, di ba? Kung anong sinimulan ng Diyos, siya din po magtatapos noon. At hindi po tayo pabayaan ng Panginoon. For the past 76 years na wala pong commercial donation galing po sa ating mga tagapakinig, malaking bagay po kayo mga kaagapay. So bago tayo magpatuloy, Ma'am Joyce, nais ko lang anyayahan ang ating mga kaagapay na dumalo sa atin pong family conference. Ito po ay first time after po ng lockdown. Ito po ay organized ng Back to the Bible Family Conference. Gaganapin on June 29. Sabado po yan, alas 8 hanggang alas 9 sa Faith Baptist Church, number 4 Bulletin Street, Corner West Avenue, Quezon City. Ayan mga kaagapay, alam niyo po ang mga speakers natin. Isa po dyan ay si Dr. Joyce Piapco, ang ating pong kausap ngayon. Ang topic po niya is Mothering in Pain. And then, Ma'am Joyce, sino pa yung ibang speaker natin? Yung ibang speaker natin ay si Pastor Manric Tan Pascual. Siya ay mag-uusap tungkol sa spirituality ng isang pamilya. Meron din tayo si Pastor Jebo Banzuelo. He will talk about the world needs a father. Right, no? right. So itong seminar natin ay hindi lang pang babae, pang husband din. If you can come as a couple, it will be even better, no? Then we have Kuya Ken and Dr. Benny Guillermo who will be talking about functional and dysfunctional marriage. So lahat we will cover this, no? So I hope that you can register. You can call Back to the Bible for your tickets, no? 0933-824-1475. Ayan po mga kagapay, I hope to see you there at marami pong nagsabi na gusto nila talagang pumunta. Maging yung mga staff sa Philippine Bible Society, pupunta daw sila at saka ibang mga taga Lord Hill Arlan at yung aking cell group na taga Malabon, kasama daw sila sa June 29. So yun po mga kagapay, ang amin pong importante na announcement para po sa ating family conference. Ayan, sa ating pagpapatuloy, Ma'am Joyce, maraming katanungan na pinadala sa atin. Pero meron din po tayong i-discuss na ito po ay madalas na pinag-uusapan, madalas na problema ng couples. Siyempre, unang-una dito, Ma'am Joyce, tungkol sa kaperahan. Palagi pong may disagreements about money matters. So ano po pala ang advice natin sa ating mga kaagapay kapag ang pinag-uusapan pag pera ay talaga pong nagkakainitan o kaya mga high pitch ang ating communication, masama ang loob. So, disagreements about money, Ma'am Joyce. Kasi ito naman kasing love of money is the root of all evil. Ika nga sabi ng Bible, no? Oo. At saka pag wala naman talagang pera, nakakainit naman talaga ng buhay, no? So there are certain principles or ways of handling money. Number one, lalo na pag before kayo mag-marry, no, it would be best to discuss about it na. Huwag ninyo antayin na married na kayo, tsaka pa kayo mag-uusap tungkol sa pera. Hindi pa kayo married, mag-usap na kayo tungkol sa pera. I-assess nyo, ikaw ba ay isang gastadora or agastador, no? Ano ba ang mga luho-luho ninyo? Okay? At saka, ikaw ba ay isang high maintenance o hindi? Ang tawag ng high maintenance ay talagang kumain sa mga gandang mga restaurant. Kailangan bumili ng mga branded ba? So, you want to observe and check kung ano ba yung mga spending habits ninyo, no? And then you discuss about money matters, which means to say, gaano ba kadami ang pera na ipapasok mo sa pamilya natin? Ilan ba ang porsyento dito pupunta sa savings? Ilan ba porsyento dito pupunta sa investment? Ilang porsyento igagasto natin sa buwan-buwan? So you guys have to discuss about those things. So sa premarital counseling ko, I always ask them to make their own budget. Gumawa kayo ng sarili nyong budget, no? Magkano pupunta dito, magkano pupunta sa travel, magkano pupunta sa insurance, sa kotse, sa lahat-lahat na bagay. Tapos titingnan natin, i-a-apportion natin. Minsan kasi pumapayag yung wife na kung ano yung luho ng husband, no? Kasi may extra. Minsan naman, hindi naman pumapayag ang
wife or ang husband dahil walang extra. Of course, the rule of thumb is spend within your limits, no? Hindi pwede yung you earn 5 pesos, you spend 11 pesos. Hindi naman pwede ganun. It should be you earn 5 pesos, you only spend 4, keep 1 peso. Meron syempre for the Lord and all those things. So kumbaga, itong conflict natin sa pera is really a personality conflict, which means to say, it should be negotiated. It should be compromised. Wala naman black and white talaga when it comes to money. Pag-discuss nyo, magkano pupunta dito, magkano pupunta doon, magkano mag-uusap tayo pagdating sa 5,000 and above, magtanungan tayo kung pwede ba natin yan bilhin or not. No? So, yun ay dapat pag-usapan. Pag-usapan din, ilang klaseng accounts ang gusto nyo? Meron ba kayong joint account? Meron ba kayong individual account, no? Na ikaw lang ang magmamanage, ikaw lang ang mamamahala kung anong gagastusin mo o hindi. So these are some of the things, hindi lang some, no? These are many things that you need to discuss before you even go into marriage. Paano naman? Mag-asawa na kayo. Ngayon pa kayo, ngayon pa kayo magdi-discuss nito. Nothing is too late, no? Nothing is too late. At saka lahat naman ng paraan when it comes to money matters is tailor-made, which means to say it's not a one-size-fits-all thing. Porque it works for me, it should work for you. It doesn't mean that way, no? It works for me, it may not work for you. So pag-usapan ninyo. So everything needs to be discussed. May sinabi ba ng texter kung ano ba yung problema nila tungkol sa money matters primarily o wala naman? Actually, Ma'am Joyce, kasi yung wife galing siya sa family na mahilig, may business daw yung family nila. So mas mahigpit sa pera ang pinanggalingan niyang family dahil sa kanilang negosyo na nagsisimula pa lang. So kumbaga, naobserbahan niya na yung parents niya ay talagang pinaghirapan nila upang umunlad ang kanilang negosyo. Ngayon na mag-asawa na daw sila, ay yung husband niya ay hindi siya exposed sa business matters, no, sa kanyang buhay. So parang nagiging conflict tuloy sa kanila. Ano ba talaga, sinong masusunod? Kasi si wifey ay masinop siya dahil sa business. No, maaring baka sila mag-asawa ay baka yung wife ay Chinese, saka yung lalaki ay Filipino, 'di ba? Usually ganun ang mga issues, no? Pwede, no? So they just have to discuss it. I have a client, no? Husband and wife sila. Yung husband is an employee. The wife, kagaya sabi mo, is a businesswoman. So gusto ng wife na magkaroon din ng business yung husband. So nag-invest sila ng franchise, no? Tapos, and then nag-resign na si husband sa trabaho niya. Pero si husband is having a hard time being a owner and managing the business, no? Kumbaga pa feeling kasi niya mas marunong lang siya na utos-utusan, anong dapat gagawin ko, pero for him to manage an entire business and run the finances, nahihirapan siya. So nalugi yung franchise business nila, no? So nag-away-away tuloy silang dalawa. So it all depends kasi no? Not everybody is cut out for business, not everybody is cut out for that. So kailangan titingnan mo rin ano ba ang skill set ng isa't isa ninyo. So that would be so that you would be able to be more effective, no? Meron naman akong isang premarital counseling. The husband is a pastor. The wife to be is a businesswoman. So definitely the wife will be earning more than the pastor, no? So paano naman nila i-juggle yun, no? Magkaroon ba sila ng enough money? It will come out that the wife probably will become sort of a breadwinner rather than the pastor. Kakayanin ba yan ng ego ng isang pastor? No? Ano bang mga struggles madadaanan nila? So those are real situations that you really need to discuss. No? Kung matatamaan man ng ego, ay napakahirap naman din yun. So kailangan i-discuss that
the Lord bless your wife to be a businesswoman, to also Right. help sustain you in the business, in the ministry. So if you look at it that way, then it would be better. So kailangan talaga ipag-discuss ang money matters. Ma'am Joyce, nabanggit mo yung pastor na ang wife niya ay nasa business. Alam mo, I'm so proud. Isa sa mga hinahangaan kong couple na ang husband ay nag-aral sa seminary, nag-doctorate siya sa ATS, no, as a pastor. Siya po ang senior pastor ng Zion Christian Fellowship. Si Pastor Manric Pascual, isa sa mga speakers natin sa June 29. Ang wife niya, Ma'am Joyce, ay businesswoman. Both of them are Chinese. Pero natutuwa ako na very supportive yung wifey sa ministry ni husband. At kaya yung binabanggit mo ngayon, kanina, no, example ng pastor at saka wife na businesswoman, medyo may adjustment yon. Siyempre, ang ego ng husband. Pero kung may agreement sila, katulad po ng example ko, hello, Pastor Manric Tan, Pascual, thank you so much sa yung buhay mag-asawa. Natutuwa ako sa inyo na talaga po namang you support each other and the wife is so very supportive sa kanyang, kaya pinagpala lalo ang kanyang negosyo. So yung po mga kaagapay, pagka pera ang pag-uusapan, remember, di ba, kahit sa ang relationship, pag pera ang pinag-usapan, mainit ang ulo kapag tinanong, di ba, Ma'am Joyce, nasaan yung ganyan, nasaan yung ganun, bakit ganito lang ang ulam, bakit ganyan lang? Alam niyo mga kalalakihan, mga husbands, siyempre, sasagutin namin. Akala mo naman milyon-milyon ang inaabot mo, 'di ba? Tapos siyempre ang reaction ng husband naman, ako naghihirap sa trabaho, bakit ganyan? So marami, 'di ba, Ma'am Joyce, ang daming issues pag-usapan ng money matters ng mag-asawa. Pero sabi nga natin, 'di ba? Kapag pinagpapala naman talaga ang mag-asawa kung lahat sila ay pag-usapan nila. Lagi natin sinasabi yung communication, di ba, sa marriage, lalo na sa money matters. At siyempre, Ma'am Joyce, kung may issue sila sa money matters, siyempre kailangan may mag-facilitate, no? Katulad ng sinabi mo sa inyong counseling sessions mo with couples. Yes. It would be nice if somebody can facilitate for you, no? Oo. Or maybe hindi kayo aware na there are other investments that you can do, no? Pero if the problem is not enough, no? Maski nagaano, no matter how much you want to spread the money, mahirapan talaga kayo. The way is to find other source of income, no? If you can. But of course, that's easier said than done, right? Lalo na pag nasa ministry tayo. Pero, God is always our provider. God is always sufficient, no? Mayaman naman ang Panginoon Diyos natin. He will definitely provide all our needs. So Amen. maybe we just have to check on our ways sa paggagasto natin sa iba't ibang mga bagay-bagay. Another issues, Ma'am Joyce, na pinag-usapan ng mga problems ng couples ay yung about child care issues. Medyo nagkaroon ng issues ng mag-asawa about parenting, di ba? So, ano po ba ang mai-advise niyo sa marriage problems that can arise after having children, di ba? Sa mga couples, especially kung kulang sa time, parehong nagtatrabaho. Ano po ba, Ma'am Joyce, ang the best na gagawin ng couple kapag nagiging issue na nila ang child care, di ba? Okay. All right. We definitely have different parenting styles, no? There are 4 different parenting styles. Maalala ko kaya lahat, no? Meron tayong authoritarian, meron tayong authoritative, meron tayong dismissive, at saka merong isang I forgot, no? Permissive. Dismissive. That's true. Dismissive. Sige, at saka democratic. Democratic is more of the authoritative, no? Kumaga there's a balance things, no? So there are different ways, no? Ang iba nga, sabi nila, baka mas epektibo pag magiging tiger mom and dad tayo, no? Of course, everybody has their own opinion on that one, no? Pero what is more important is that you as a husband and wife should be always on the same team. Mahirap kasi yung tuturo ka ng bata pagkatapos
ayaw pala ng isa. Sabi ni nanay, matulog na. Sabi ni tatay, ang aga-aga pa, no? Sabi ni nanay, wag na mag-gadget. Sabi ni tatay, okay lang mag-gadget, no? So talagang magkakaroon kayo ng problema. So as husband and wife, you need to be together in the same team. Yun naman pa para sa akin. Another principle siguro para sa akin when it comes to parenting is that, love should always come first, no? Definitely with discipline, we said we do not punish, no? Kasi pag nag-punish tayo, it's more of may mali ka, punish kita, no? Pag discipline, may mali kita, pero gusto kita turuan, no? To be a better one. So when we discipline, we should definitely discipline out of love. Out of love that they will become a better person. So, when we discipline out of anger, napakadelikado yun, no? Kasi lalabas yung galit natin, lalabas yung lakas natin sa pamamalo, lalakas yung pagsasalita natin, sa pag-curse natin, lalabas na rin yan lahat. So, I would say, kung mainit ang ulo, no, huwag mo na magdisiplina, time out muna. No? Pero pag mag-discipline, you discipline with love by talking it out, by asking your child, ano bang nagawa mong mali? By asking your child, moving forward, ano bang dapat gawin natin? By asking your child, how do you feel pag ginawa mo ito sa ibang bata? Ask your child, kung ikaw naman ay magawa ito sa iyo, ano bang mangyari sa iyo? Diba? The golden rule is do unto others what you want others to do unto you. No? So, those are some of the principles. And of course, nag-iba-iba na rin ang parenting styles dito dahil may mga gadget na like I want to say thank you pala to Fatima Hospital for inviting me to talk about digital age. No, how to nurture, how to be a parent to this digital age children. So ang point ko doon is nagbago na nga ang ways of disciplining, teaching, no? It would always be good na mag-enroll kayo sa husband and wife, mag-enroll kayo sa parenting seminars, no? Kagaya nitong sa ating family conference ng Back to the Bible, no? June 29. Kung hindi pa kayo nag-register, sana mag-register kayo. Napakamura lang po ito, no? It's really going to talk about many things as well too. Paano maging isang tatay, paano maging spiritually strong ang family natin, paano kung sumakit na ang loob mo sa mga anak mo, paano na yan. So, there are different ways, no, and different means to help you. So, mag-attend kayo ng parenting seminar, no? So, kumbaga pa meron ng maraming ways to consult professionals on how to go about this. I hope that you all take advantage of this one naman, no? Ikaw, ano pa sa tingin mo, Ate Merlin, ang ibang mga principles when it comes to parenting? Mas ako, Ma'am Joyce, doon sa parenting teenagers, di ba? Kasi, kumbaga, yung naka-attend kami ni Kuya Clem sa parenting seminar, mas inano namin yung systematic training for effective parenting, teenagers. So may mga pagkakataon na nagko-contest yung anak at saka magulang tungkol sa power. Tama. Lalo na kung yung teenager na mayroon na siyang kaalaman. Ang advice na pinaka-best na advice doon po mga kananayan of fathers or parents, no? Bow out of power. Halimbawa yung power, gustong i-control ng anak ang kapangyarihan. Halimbawa sa kanyang the way how he behaves, or halimbawa yung kanyang paggupit sa buhok na hindi natin gusto. May kanya-kanya tayong standard, no? Pero kung yung mga anak, minsan, Ma'am Joyce, yung the way how they style, yung lifestyle nila or style ng buhok nila, ay nagre-reveal po ng meron silang gustong ipakita sa magulang na ikasasama ng loob ninyo. Ibig sabihin, halimbawa, hindi naman siya ganon, biglang nagkaroon ng hikaw, di ba? Pinakaayaw ng magulang yon. Minsan po, yung pinakaayaw natin na ginagawa ng anak natin ay gagawin nila. Sapagkat mayroon po silang issues that they want to call your attention na I have the power to control myself, no? So yun pa ang ano natin doon, bow out of power. Kasi definitely, parents, you have the power already as a parent.
Pero wag nyo na pong makipaghagal kayo sa kapangyarihan ng anak ninyo kapag meron kayong issues about power control. Halimbawa, doon sa style ng buhok na biglang isang side lang ang kinalbo, 'di ba? Nakakainis 'yon. Or yung kanyang shirt ay hindi tinakin na dapat itakin, 'di ba? Sa Maraming school. butas-butas. O maraming butas-butas. Siyempre, 'di ba? 'Yun ang kinaiinisan natin. Pero sana mga magulang, tingnan natin kung sa school ba lahat sila gadon. Tapos kung yung anak mo ay siya lang yung napaka prim and proper, siyempre ibubuli siya. 'Di ba? Tingnan din po yan natin as a conservative family, i-consider din po natin ano po bang environment saan ang iyong mga anak. Katulad nga ng sabi ni Ma'am Joyce kanina, iba na talaga ang parenting style ngayon kasi nga kalaban na po natin ang gadgets. So, Ma'am Joyce, ano po ba ang masasabi mo? Kunyari, yung magulang talagang problem nila sa kanilang anak ay nakatutok lagi sa gadgets. Ano po ba ang approach na sabihin natin sa magulang? Alam niyo mga magulang, hindi mo na maaalis ang gadget sa buhay ng mga anak natin. Dahil research have said it, you have to embrace it. The gadgets are there to stay, no? Hindi na yan mawawala, no? Para bang noon sumasakay tayo ng barko. Tapos dumating ang eroplano, ayaw mo sakyan ng eroplano kasi gusto mo pa rin barko kasi ma-effective yan para sa iyo. No? So kumbaga pa, you will be left behind. So we have to go with the tides that gadget will be here to stay. Ang mas importante is how do we manage the gadgets, no? So you have to set some rules na hindi ikaw lang ang magsiset. Kayong lahat ang magsiset. Okay ba ito sa atin? Pag kumakain tayo, walang gadget. So yun ang mga boundaries na iset ninyo. Pag matutulog, ang gadget wala sa kwarto. Something like that, no? Pag mag-family time tayo, mag-uusap, walang gadget. That's for 30 minutes. So kumbaga, you set some rules or perimeters na magkakaroon sila ng time with the family without the gadget. Kasi we cannot go without gadget. Ang research nga ngayon, no? Ang mga kabataan ngayon, they put the importance of gadget pareho na sa importansya ng the air we breathe and the water that we drink. So kumbaga pa, hindi tayo mabubuhay sa walang air and water. Para sa mga kabataan ngayon, they cannot survive without the gadget. So in other words, again, this is a conflict of personality, no? We have to negotiate and to compromise. Pero it would be best if we start young. So kumbaga pa, maliit pa sila, dapat sinanay na natin. According to World Health Organization, children 2 years old and below should not be playing with any gadget at all. Dahil yung mga 2 years old, they're supposed to explore with their hands. They're supposed to run around, play, no, learn balancing, mingle with people. They're supposed to draw, to strengthen their motor skills sa kamay. So kumbaga pa, itong 2 years old and below, according to World Health Organization, ay walang gadget. Kung meron mang gadget, it will be supervised by mom, no? Meron din silang ginawang isang research na children of the same age, this group spend about 30 minutes each day sa gadget. The other group spends about 2 hours per day sa gadget, no? It came out that those children now with 2 hours of gadget exposed every single day have more attention deficiency, have more difficulty concentrating, more slower when in terms of their cognitive level. So maaapektuhan talaga yan, no? And not to mention that gadget has already been associated with anxiety and depression as well. Dahil pag manonood yan sila ng mga social media nila, yung kapitbahay ko, may bagong kotse, yung classmate ko, may bagong trip, may bagong pagkain, pumunta sila sa restaurant. Ikaw, ano mangyayari sa'yo?
maski na paano, tao lang din tayo, maiinggit tayo. Right. Made-depress talaga tayo. Magagalit tayo, hindi tayo binigyan ni mama ng ganito, ng ganyan, ng ganyan. So mag-aaway. Yung iba, magnanakaw na lang para makabili ng gadget. So it came about a lot of bad things as well. Not only that, no? Pag pinanood nila ay violent shows o violent games, no? Then syempre magiging mas magiging mas violent din yung mga reactions nila sa buhay. So maraming apektado when it comes to the gadget. Pero wag nating masasamain lahat dahil marami naman nadulot na maganda ang gadget. Kagaya na makapag-research tayo na marami, makapaghanap kaagad ng kasagutan, makapag-connect sa mga relatives natin sa ibang bansa, makapag-friends sila sa ibang mga countries na hindi pa nila napupuntahan. So marami namang good things din. It's just a balance would be a very good one. So yun po ang danger, Ma'am Joyce, ano? Kung halimbawa sa akin na ang aking mga anak ay siyempre married na rin sila, at ang prayer ko, yung kanila din mga anak ay mag-guide nila paano maggamit ng gadgets. So, ito pong mahalaga ngayon sa mga magulang na nakikinig sa atin ngayon. I hope na talagang i-prevent nila, bigyan ng time limit ang paggamit ng gadgets. So, magbe-break po muna tayo ngayon. Babalik po kami ni Ma'am Joyce sa ating pong pag-uusapan. Mag-music muna ang station ID. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Kumusta ka na? May problema ba? Hindi ko alam. Pero unti-unti na ako nawawala ng interes sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko, ako na lang mag-isa. Nako, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo sa mga bagay na nangyayari sa iyong paligid. Nandito lang ako. Maaari mo akong kausapin kahit sa cellphone para makapagkwentuhan naman tayo. Higit sa lahat, kalmahan mo lang. Dahil hindi ka nag-iisa. Tandaan mo na nandito kaming mga kaibigan mo na handang sumuporta sa iyo. Bes, pwede mo ba akong tulungan? Alam ko naman na matulungin ka eh. Ano ba yun? Huwag ka sanang maingay kina mami at daddy ha. Hindi kasi nila ako pinayagan gumimik mamayang gabi. Wala naman tayong pasok bukas. Tulungan mo naman ako tumakas. Anong gagawin ko? Magsisinungaling ka lang, Bes. Sabihin mo, mag-sleep over ka sa bahay. Pero yung totoo, tatakas tayo. Bilang tunay na kaibigan, gusto ko na mapabuti ka. Buo na desisyon ko, Bes. Tutulungan kita. Yay! Sabi na nga ba di mo ako matitiis kahit kalokohan, go ka eh. What I mean, Bes, tutulungan kitang magbago. Buo ang desisyon ko na huwag magsinungaling at hindi ka malagay sa pahamak. Ang pagiging mabuti sa kapwa ay pagtuturo rin sa kanila ng tamang gawain. Kung nabubulag man sa saya na alok ng mundo, tulungan mo na si Bes. Sabihin na ang totoo na walang maidudulot na maganda kahit pa sabihin na sandaling pagsisinungaling lang. Ito ang himpilan ng FEBC sa loob ng 76 na taon. Ipinapahayag si Kristo sa mundo. Mindanao, Zamboanga City, 1116 DXAS, your community radio. Davao City, 1197 DXFE, the Good News Radio. Coronadal City, 1062 DXKI, the friendly voice of South Central Mindanao. Cagayan de Oro City, 103.3 The New J, your positive choice. Visayas, Tacloban City, 97.5 DYFE, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS, the sweet voice of salvation. And Cebu City, 98.7 DYFR-FM, life-changing. Luzon, Quezon Palawan, 106.3 DZRK, Radyo Kapit Bisig. Legazpi City, CARE 104.3 The Way FM. Santiago City,
1143 DZMR Missions Radio. Metro Manila 98.7 DZFE The Master's Touch. Mega Manila 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan. 76 na taon ng malayang pamamahayag, 7 dekada at 6 na taon ng katapatan ng Diyos, 7 dekada at 6 na taong pasasalamat sa Diyos na siyang nagpasimula hanggang matapos siya rin ang magpapala. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Nagbabalik po kami ni Ma'am Joyce dito po sa ating Thursday edition po ng Heartline. Again, we would like to remind our listeners sa June 29, malapit na po, no? Family Conference. I hope you can join. Ito po ay organized ng Back to the Bible Philippines. Kasama po si Dr. Joyce Piapgo para po sa parenting, at saka si Pastor Manric Tan Pascual about spirituality in the family, si Pastor Jebo Bansuelo about the headship of the husband, and kasama din po natin ang couple, si Pastor Ken Guillermo at saka si Dr. Benny Guillermo. They will talk about dysfunctional and functional family. So I hope to see you there sa June 29, 8 to 12. Gaganapin sa Faith Baptist Church, dyan po sa number 4 Bulletin Street, West Avenue, Quezon City. Ayan, Ma'am Joyce, maalala mo pa yung contact numbers? Oo naman. If you have your very counseling needs, 0933-824-1475. And pwede rin kayo tumawag sa FEBC 0916-296-6620. For other counseling needs, you can also contact me sa Facebook page ko, Dr. Joyce Piapgo. And I hope that you will continue to buy our books. Ang libro ni Ate Merlin, My Husband's Mistress is Me, from Christ Strengthening Ministries. And also my companioning, Walking with Our Loved Ones Through Their Anxieties, ay mabibili nyo sa OMF Literature, sa Lazada man o sa Shopee. Ayan. So mga kaagapay, I hope to stay tuned hanggang 11 o'clock tayo ngayong Thursday. At Ma'am Joyce, nais kong batiin ang laging nakikinig sa atin. Si Helen Pedrosa, si Jo Chan. Yeah, thank you for listening sa Heartline. At siyempre marami pa yung mga kasama natin. Ma'am Joyce, di ba? Si Rudy Yap, si Shirley and Grace Gerlan. Hello din sa Wednesday Bible Study Group ng New Millennium Evangelical Church na sila Pinky Ong Chan, Leah Chua, and many others. Thank you very much for tuning in. Nais ko rin batiin yung aking pinagsalitaan last Sunday. The other Sunday, yung beloved community sa SSS Village. Salamat sa inyong pag-invite sa akin. And of course, the other Sunday naman doon sa Blessed Church, Baptist Church sa San Andres Bukid. Ayan po ang mga iglesia na aking napagsalitaan, pati yung Connect City Church diyan sa Makati. Hello po sa inyong lahat. Salamat sa inyong pakikinig sa ating program. Here's a question, Ma'am Joyce, na pinadala sa atin. Ang sabi niya, please don't mention my name. Good evening, Heartline. Ask ko lang po, pwede po ba ma-inlove ulit sa iba ang taong may asawa na at kasal? Hindi kasi matugunan ng asawa ko ang pangangailangan naming pinansyal. Ayan, Ma'am Joyce, pinansyal lang ang hindi na tutugunan. Number 1, pwede ba ma-inlove sa ibang tao pag nagpakasal na kayo? Pwede naman, pero kaya lang, mali po yun, no? Alam natin, itong feelings natin is not reliable. Feelings come and go. Lahat tayo nagpakasal dahil we are at the height of our love, no? Pero nawawala kasi ito ay isang feeling lang. What is more important is the commitment that we wanted to stay married. Pero kung ang reason mo ay sa pinansyal, no, hindi niya matugunan
bakit siya lang? Bakit hindi mo Oo i-blame nga. ang sarili mo? Di ikaw din maghanap ng pera. Wala namang limitations, no? Na dapat babae lang, dapat lalaki lang. Wala namang limitasyon, no? In other words, mataas ang expectation mo sa asawa mo. Akala mo, baka siguro milyonaryo siya nung pinangasawa mo siya. Ngayon, hindi pala. Nasa realidad ka na ngayon. I am so sorry. Kaya palagi kong sinasabi sa mga young people, choose. Choose hard the one that you will love. Dahil pag napili mo na, then you have to love the one you chose, no? So bago kayo nagpipili, you choose hard. Because later on, the one that you choose na, you will love. You will decide to love her or love him. Wala nang atrasan. Wala nang saulian. So open your two big eyes before you even get married. Because once you get married, you have to close one eye. So yan talaga. Kaya nga ang marriage vow natin in richness, o in ano ba yan? In sickness or in health, for better or worse, maging mayaman man o hindi, richer or poorer, we stay together in marriage. Oo, right. So nakakalungkot, Ma'am Joyce. So parang ngayon lang ako nakabasa ng ganitong problem. Dahil mag-asawa ulit dahil lang sa hindi nakakasupport yung partner. Ang lungkot naman, ano. So bawal mag-asawa dahil lang po doon sa hindi natutugunan ni Mister ang pangailangan. Akala ko kung abuse pa naman, di ba? Oo nga naman. So, Ma'am Joyce, here's another question, ano. Sabi niya, please don't mention again my name. Just want to ask counsel about how to handle my supervisor na mayroon pa ding hatred sa akin just only for the instance na nung nag-ask regarding sa outing namin na siya yung mag-o-organize. Siyempre, only telling the truth can set us free. Kaso nagalit sila sa akin kasi di daw ako mapagkatiwalaan kasi konting squeeze ng boss to tell the truth, masasabi ko raw ako. Hate ang boss namin. Nagja-judge sila na ilalaglag ko daw sila. Which is, kung nagsabi ako sa boss, nagalit na siya at magkagulo na sa office. Pero di ko po ginawa. Pero pinag-iisipan ko din po, nababackstab sa akin ang ibang office mate. Ano po ang gagawin ko kahit na-hurt na po ako sa sarcastic na pagsasalita niya. Sabi nila, intindihin ko na lang po siya, may sakit na cancer daw po yun. Pero po, nakaka-degrade na po ng pagkatao. Paano po and how to deal with it? Thanks po. Well, number one, no, boss mo siya. So parang, ikaw na lang magpasensya nga talaga. Number two, may cancer pa daw siya. Okay. But anyways, of course, those are not the best kind of reasons to give, di ba? Pero we cannot control other people. We can only control ourselves. Pero kung sabihin mo na sarcastic na siya, pwede naman siguro i-approach mo on the side, no? And then kayo lang dalawa, no? And then you tell the boss in an iMessage na I feel, no? First statement, boss, I really feel hurt. Boss, I really feel sad. And then the second statement is bakit? Pag nagsasarcastic ka sa akin, pag sinisigawan mo na sa akin, pag binibring up mo pa rin yung ano dyan, ano tawag niyan, yung labas-labas natin. And then, I hope naman, sir, tapos na yung nangyari. So you can say that naman. And I hope he is boss enough to accept all these things. Pag he is not boss enough to accept all these things pa, ay baka mag-isip-isip ka na, umalis ka na siguro dyan, pangit yan na boss mo, wala kang mapapala dyan. So yun naman ang take ko, no? You will never have everyone like you. That's always the thing, no? In life, you should always remember not everyone will be able to treat us well. So, maski na gaano ka pa kabait, people will not treat you that well. So, that's a reality in life that we all have to accept. No? So, as long as you do your part, as long as you do your job, alam mo naman na hindi mo naman sinadya yung for example, nagsabi ka ng totoo, then let it be. Maybe what is more important is, ano bang natutunan mo from this situation? What will you do differently?
no? Mhm. Maybe what you will do differently is next time when people ask for comments, no, don't mention names. Maybe that's one. Maybe kasi there's a saying, when people ask you for comments, people are only asking for praises. They're only looking for praises. Kaya nga sila nag-comment, kumusta ang buhok ko? Okay ba buhok ko? Okay ba suot ko? They're only looking for comments, no? Hindi naman sila talaga Okay. totoo na magsasabi na maganda or what, no? Naghahanap lang talaga sila ng good feedbacks from you. But anyways, that is life, no? As long as you learn something from the situation, then move forward to it. Don't keep looking back. Don't keep looking at the event, no? That's for me, that's my advice to you. Hopefully, eventually, mawawala din ito. Makakalimutan din ng buong mundo. Right. Oo. Ayan, Ma'am Joyce, balikan natin yung issue, no, na tinatanong sa atin, yung daily stress. Parang sabi niya, may mga mag-asawa parang matindi ang stress problem sa relationship. Parang everyday, daily stresses is happening sa mag-asawa. And sometimes, they could hardly deal with it, no? Kasi everyday na na-stress. So, ang effect nito sa marriage talagang matindi, no? So, Ma'am Joyce, ano po ba ang sa inyong experience sa counseling, ano po ba ang ma-advise niyo sa mga couples who are always under stress every day sa buhay nila? Kaya lang, gusto ko matanong, ano bang stress yun? No? Uh-huh. So, what causes them stress? Kasi stress will definitely be there. Kung walang stress sa buhay, hindi na rin tayo tao, di ba? So there will be definitely stress. So it all depends on how you manage your stress. So pag sinasabi nila meron silang stress every day, naiisip ko tuloy, ano bang ibig sabihin nila stress? Nag-aaway ba sila ng everyday? So kung nag-aaway sila, ano bang pinag-awayan nila? Bakit man, hindi ba pwede mag-give in yung isa? Kaya sila nag-aaway everyday? Kailangan ba sumagot kaagad? Kaya sila nag-aaway? No? Meron ba sila mga negative thoughts? Kaya pa sila nag-aaway? Ano ang pinag-awayan nyo? Pero, since wala naman sinabi, di ba? Wala naman sinabi. General lang, stress sila. Stress. Okay. If you are stressed every day, baka naman siguro both of you needed a rest. A rest from each other, a rest from all this situation. Mag-rest muna kayo. Anong klaseng rest? Baka magbakasyon muna siguro kayong dalawa, isa't isa, break from one another muna. 1 linggo, o 2 araw, no? Kung pwede, o maski isang araw na lang. Break muna, just to give your mind and your body a total rest, no? Number 2, baka naman ito ay nanggagaling sa negative thoughts mo. Pag nagsalita pa lang yung misis mo, ang utak mo, sasabihin mo na kaagad, ay, ito na naman, dada na naman ang dada. Ay, ito na naman, nakakainis. So, pag ganun ang isip nyo, ay talagang nakaka-stress. You really have to create a more healthy perspective for the situation. Kasi yung stress mo, nanggagaling din yan sa negative perspective mo. No? So, kailangan mo palitan ng perspective para magiging more positive perspective. No? Tatanungin ako ng mga client ko, wala na ba ibang way? Yan na ba? Well, according to Dr. Caroline Leaf, changing of your thought pattern is not the first step. It's the main step if you want to have a better, happier life. It's the main step. So you try to change your perspective at magiging mas maayos yung stress mo. Example, sabi ng kanina, kulang ang bigay ng financial ng lalaki, di ba? Okay. So nakaka-stress, gusto na niya hiwalayin. Okay? Pwede naman. Kung yan ang isip mo. Pero kung palitan mo ang perspective mo, buti na lang may trabaho itong asawa ko. Very diba? good, Kasi sabi nga niya, kulang. So that means to say, nagpo-provide. Hindi mo ba alam na mayroong mga lasinggero dyan na hindi nag-aabot na maski na piso sa misis nila? Hindi mo ba alam, merong iba dyan, gambler, na sinusugal lahat ng pera niya, pati pera mo. Buti na lang hindi sugaro yung asawa mo. Buti na lang hindi lasinggero yung asawa mo. So if you're gonna look at it that way, Papa, you will be more thankful. Nag-aabot pa siya ng pera sa'yo. Buti na lang, you should be thankful, inaabot sa'yo. So in other words, if you change your thought pattern, if you change your perspective, you would feel better. Yan. So,
Sabi ng tao na marami siyang stress, palitan mo yung thought pattern mo. I am sure nasa thought pattern mo yan. What you think will affect how you feel, no? That's why sinabihan din tayo ng Romans 12:1 and 2. Memorize yan ni Ate Merlin siguro. By renewing your mind, di ba? We need to renew our mind, no? By changing the way we think. That is and be transformed by the renewing of your mind. I beseech you, brethren, by the mercies of God, ano ba yung sunod, Ma'am Joyce? Basta by renewing your mind, no? You will be transformed. So, nakakatuwa, Ma'am Joyce, no? Kasi yung inuna doon, I beseech you, brethren, by the mercies of God. Diba? Kasi ang hirap nga naman natin baguhin ang thought pattern on our own. Ang hirap yun eh. Pero ang sabi nga Apostle Paul, by the mercies of God, He will be able to help us transform our thought pattern. Isipin na lang natin ganito. Ang kinaya ni Apostle Paul, palit ng thought pattern niya nung nasa prison house siya, telling us to rejoice always, no? And to think about these things na what is admirable, what is noble, what is truth, no? Then we will have the peace of mind, peace that comes from God. So kung kinaya ni Apostle Paul, kakayanin din natin. Kaya. So, ang akin nang idagdag dyan sa mga daily stress ng couple, I cannot imagine na araw-araw kayo, pag magising sa umaga, stressful ang inyong pinag-uusapan, pagdating sa gabi, nakaka-stress din, alam nyo, magkaroon ito ng effect sa inyo pong, aside from your relationship, most of all, yung inyong physical na katawan, di ba? Pagka na-stress kayo, talaga yung lahat ng mga nerves natin, internal organs, ay nag-overfunction. So yung stress, mga kapatid, pwede nating iwasan yon. Kapag ka naramdaman nyo na, nakaka-stress na ito, baguhin nyo na. Ibig sabihin, yung sabi nga ni Ma'am Joyce kanina, change your thought pattern. Umawit ka na lang, Lord, I lift your name on high. O kaya, di ba, quote a verse, cast all your cares on Him. Kaysa naman lagi nating inaatake yung daily stress na yan. At kayo mag-asawa, parang wala ng joy. Ma'am Joyce, diba? Parang nakakalungkot naman. You should be enjoying your marriage, enjoying your relationship. Hindi po yung ini-entertain nyo yung daily stress. I rebuke that. Ipag-pray ninyo na sana bukas wala ng stress. Enjoy kung mayroon mang stress diyan na umaatake sa inyo. Ayan, Ma'am Joyce, ang sermon ni Ate Merlin sa mga couples na under stress lagi. Kakapagod. Ma'am Joyce, may tanong sa atin. Paano po mabawasan ang pain? Nararamdaman po. Nung makita ko po kasi ang picture ng former junior students ko dito sa Facebook, bigla na lang po akong naiyak. Nalala ko, due to bullying of my superior at never na-appreciate ang pagod at effort time ko na ginugol sa pagtuturo sa junior high na halos 2 dekada na, so 20 years na, ni hindi man lang ako nakaranas ng promotion. Kaya na nag-decide na lang po ako magpalipat ng ibang school at magturo ng elementary, baka sakaling dito ko makamit ko ang promotion na matagal ko nang inaasahan. Ngayon naman, nasa elementary na ako, nagtuturo, mababait naman ang mga co-teachers ko at ang boss ko. Pero, bakit nalulungkot ako at naiiyak lalo na nung makita ko ang picture sa mga former students ko? Namimiss ko po ang mga kaibigan ko, ang mga co-teachers ko doon sa dating school. Marami naman po kasing mababait na teacher sa high school at nandun ang aking mga kaibigan. Nakakaramdam ako ng parang walang pag-unlad na nangyayari sa akin, lalo na sa aking career. Feeling ko, stagnant na ako sa aking kinalalagyan. Matagal na po akong teacher pero baon pa rin sa utang. Tumatanda na po ako at marami na rin nararamdaman na sakit sa katawan. Normal po ba itong nararamdaman ko? Ayan, Ma'am Joyce. Very simple, ordinary teacher.
we are sorry to hear na baon ka sa Right. utang, no? Oo. Bakit kaya siya nabaon sa utang? Did she spend more than what she should? O marami siyang tinutulungan, no? Hindi ko lang talaga Alright. alam, no? Mm-mm. I hope it's a government school para magkaroon siya ng pension after this, no? Right. But Oo. we are really sorry to hear what had happened to you. Balikan natin, sabi niya yung pain, no? Yung umiyak siya, no? Well, it could be a pain na you miss your colleagues, no? After all, mamimiss mo sila. Imagine 20 years ka doon Right. sa grupo na yun, no? Ang bato na siguro kung hindi ka iiyak din, 'di ba? Kasi you have feelings, you have attachments, no? As you have said, mga mababait naman din yan sila. So, you form good friendships with them. So that's but natural. So kumbaga pa, grieving is also crying, no? It's perfectly okay. Wala namang masama doon. Ang hindi ko lang maiintindihan kung 20 years na siya, ano kayang promotion hinahanap niya, no? Ate Merls, dapat ba gusto ba niya maging promoted, magiging high school principal? Wala na kasi ako maisip anong klaseng promotion as a teacher. Di ba kung teacher ka. Promotion Right. ano kaya? So hindi ko alam, no? So bakit kaya hindi siya na-promote? So, sabihin natin hindi siya na-promote magiging high school principal. Kasi hindi siya nag-masters, di ba? Further education. Possible, Oo, oo. no? Hindi ka Oo. nag-further education. Possible Oo. din na hindi mo siguro pinaparamdam sa kanila na gusto mo, you're vying for it, no? Okay. Kasi sometimes, this kind of things has to come from you as well. It would be nice kung aantay tayo, mas spotted ka. Oops, ikaw, i-train kita para maging principal. Malay mo, napakalaki ang school. Siguro mga 100 teachers kayo doon. Right. Hindi ka minsan ma-spotted o hindi ka magkaroon ng opportunity to shine, lalo na pag hindi ka masyado extroverted, hindi ka masyado palasalita, ano? Hindi ka naman malandi at na-notice ka. So, marami kasing sitwasyon na hindi ka mag-shine. So, I wonder kung bakit hindi siya nagparamdam na I would like to vie for this position. Ano bang dapat gawin ko? Alam mo ba, naalala ko talaga ito sa interview ko, no? Nung nagtatrabaho pa ako. Tinanong Okay. ako kung ano ba yung mga good qualities ko, di ba? O di syempre sinabi ko, ano mga good qualities ko. Pagkatapos sinanong ako, 5 years from now, ano ang gusto mong makamit? Di ba? Sabi ko pa, I want to have your position. Oh my Oh, goodness. diba? Oh, Maski na diba? hindi natin kinaya, I want to have your position. Aba, tinanong pa naman ako, talaga? Oh. how would you have my position? How would you Oh, do it to have my wow. position? Ang sinabi ko sa kanya, Oh. if you are going to train me, I will have it. Oh, O, wow. diba? Kung i-train mo ako, di syempre makukuha ko yung posisyon. Correct, Baka correct. hindi naman nila alam, kaya hindi ka nila na-train ng ganong klase. Kung sinabi mo gusto mo, di dapat siguro nag-plot na sila kung anong dapat gawin mo. Well, anyways, that's already the past. We cannot go back to the past. Oo. Lumipat ka na doon sa kinder department, right? Oo. So, andito ka na sa kinder department. Just continue to be joyful, knowing that you are continually influencing the lives of the children. Napakaganda na po yun. Ang posisyon is just a position. It's Right. something that we desire. But the bottom line is you are changing the lives of the student. Magandang achievement at saka magandang reason naman yan bilang isang teacher. So para sa akin, you're doing a great job, no? Kung meron ka pang gustong makamit dito sa elementary department, I hope that you will tell your supervisor, I want to be a future department superintendent. Parang ganun. Para naman, matrain ka nila. Or number 2, para naman sasabihin nila, ay, hindi ka qualified. Ano pang kailangan na dapat mong gawin para magawan mo ng paraan. Kakalungkot, Ma'am Joyce, no? Kapag mga teacher, nalala ko, nung maliit ako, tinanong ako anong gusto ko maging. Napaka-ideal ko ang teacher. Alam mo yun, karamihan ng mga maliliit na bata, what do you want to be someday? Karamihan talaga teacher. Kasi na-idolize talaga ng mga bata. Ang teacher, di ba? Marami silang nakikita na maganda sa teacher. Oo, kasi imagine mo yun, ikaw yung maraming alam sa perspective ng mga bata. Naku, ang teacher ko, daming alam. Gusto ko ganyan.
So sana po yung mga teachers natin, advising natin sa mga schools, sana naman pagbigyan din nila yung mga teachers na nagtitiis, nagtitiyaga sa kanilang pagtuturo. I appreciate nyo rin po. Maaaring hindi sila ma-promote, pwede ba? Increasean naman. Kaya yung itong teacher natin, di ba marami siyang utang, Ma'am Joyce? Kasi parang kapag sa public school kasi ang dami ino-offer ang mga superintendent, na may ino-offer sa kanila na hulug-hulugan, alam mo yon, natitempt yung mga teacher na, kasi nga naman, halimbawa, 1 year mo hulug-hulugan yung bagong gadget na yan, natitempt yung mga teachers, kaya marami, or isa din to sa pamaraan, Ma'am Joyce, na para makalapit ka, alam mo yon, makakapit ka doon sa director o district superintendent na oo. So maraming paraan na talagang walang opportunity na ma-promote ang mga teachers. Pero sabi nga natin, yan, isipin na lang nito, yung change of perspective ulit, no? Kaisipan, i-enjoy mo lang yung iyong position ngayon. Kung halimbawa, for the 20 years na hindi ka man lang na-promote, nakasurvive ka naman for the 20 years. Di ba, Ma'am Joyce? I'm sure you can still survive for another 20 years sa iyong pagtuturo hanggang ikaw ay mag-retire. So, I hope lang na mabayaran lahat yung utang, Ma'am Joyce, Yun lang talaga ang setback doon. Na hindi niya ma-enjoy kasi nga, wala na siyang natatanggap every payday. Yun actually ang dahilan minsan na hindi na na-enjoy kasi kulang na yung pera, maraming utang, hindi na mag-enjoy magturo. Sana nga ay malagpasan mo itong mga utang. Iyan ang mong goal. Na maaring hindi ka ma-promote, you can make a way na yung lahat ng utang ay mabayaran. Yun. Ayan, Ma'am Joyce, here's another question galing sa ating listener. Sabi niya, every time po nakikita ko ang mama ko na sobrang busy sa trabaho at nakakalimutan na niya ako at ang kanyang sarili, ay nasasaktan ako. Hindi pala biro maging isang anak ng teacher na naman, Ma'am Joyce, Hindi pala biro maging isang anak ng teacher. Maliban sa tambak na trabaho, mga paperworks, dagdagan mo pa ng makukulit na estudyante at mga bullies ng nagpapa-power tripping sa mga superiors. Mga gawaing bahay at mga reports, visual aids, lesson plan at mga grades na dapat isubmit on time. Naawa ako sa aking nanay. How I wish magkaroon siya ng sapat na oras para sa akin. Ang kalimutan niya saglit ang mga responsibilities niya bilang teacher. Yung tamang makapamasyal lang kami at makapaglibang, ang naranasan niya muling maranasan niya muling maging bata. Gusto ko po magkaroon kami ni mama ng panahon, makapag-bonding. Kapag nangyari ito, sobrang saya ko po. At malamang po na malamang yun din ang gusto ni mama. Alam kong magiging masaya rin siya. Kasi aaminin ko po na kahit bata pa ako at tahimik lang sa isang tabi, nababatid ko po lahat ng pagdurusa at pagsakripisyo ng mga pangkaraniwang guro na tulad ng nanay ko. Isang guro na halos kalahati na ng kanyang buhay ang inilaan niyang dedikasyon sa pagtuturo. Isang guro na kahit halos 2 dekada na teacher at di man lamang makamit ang hinahangad na promotion. Ito parang katulad doon sa nagtanong. Parang yung anak naman ang nagtanong, Ma'am Joyce. So I think you have guessed, na-gets mo yung gusto ng anak sa nanay niya. May anak pala sila. Oo. Oh, well, the beautiful thing is that nagmahalan kayo mag-ina, no? Right. The beautiful thing is may trabaho yung nanay mo, no? The beautiful thing na ikaw ay isang good child na nakita mo ang hirap ng nanay mo. Right. True. Oo. So, yung sinulat mo ay parang isang poem, no? Dedicated to your mother for Mother's Day and pwede rin pang Teacher's Day, no? So, you're a good child. And so, I would like to believe na
kung ano man yung na-touch ng nanay mo sa buhay ng mga estudyante, babalik yan at babalik naman din yun, no? And I wish and pray na ikaw naman, you will be able to be successful in whatever field that you have chosen. Totoo nga naman, walang time yung nanay mo sa'yo, but pwede pa naman siya sabihan, no? Na break muna tayo, Nay. Ako muna ang atubagin mo, hindi yung mga lesson plan mo, Nay, no? Pwede naman, pwede. Because everyone has a choice. Everyone can make a decision as well too, right? Oo. So tell your mother just to have a balanced life. Hindi naman kailangan sub-sub talaga sa trabaho 24/7, no? Kailangan din magkaroon ng self-care. Okay, mga struggles ng teacher. Naapektuhan ng mga anak, di ba, Ma'am Joyce? Grabe, Correct. nakakatuwa. So, isa yan sa mga bagay na i-consider natin, mga kaagapay. Yung mga teachers natin, public school teacher, private school teachers, ang hirap po ng kanilang kalagayan. Kasi katulad ng sabi ng anak, mayroong pang lesson plan, gagawa ng grades. Ang dami-dami, Ma'am Joyce, buti na lang hindi ako Totoo. teacher. Hindi ako teacher. Ayan, may Mm-mm. tanong sa atin. Don't mention my name. Thank Mm-mm. you. Seaman, ang husband ko. Dati po na-open ko ang messenger niya. Pero ngayon, nai-erase niya yung conversation nila ng kanyang kalaguyo online. Napansin ko po na tinatago niya hanggang nahuli ko siya. Kaso nung tinanong ko po siya sa kanya, hindi po siya nagkukwento. Aaminin lang po siya kapag sinabi ko na yung nalaman ko nung 2022, pag-uwi po niya. May gamit po siyang ibang apps for communication. Pero yung apps pong yun, in-install na niya. Kaso po yung mga audio clip na akala niya wala na, andun pa po, kaya narinig ko lahat ng usapan nila. Very smart itong wife, Meron 3 girls. Yun pong 2, nagbabarko rin. Yun pong isa, nandito sa Pilipinas. Nung nahuli ko, saka lang siya humingi ng sorry. Wag ko daw po yun pansinin. Yung isa po doon, mahal na mahal daw niya. Gusto daw niya makasama. Yun po ang sinasabi niya sa audio clip nila. Hindi lang daw po niya pwede pabayaan mga anak niya. On board po ulit siya. Sabi niya hindi na daw niya uulitin. We are both Christians. Alam niyo po na nawala na ang paglalambing ko sa kanya. Dati po, lahat ginagawa ko dahil po inisip ko para hindi maghanap o hanapin sa iba. Ngayon po siya na po ang nagsasabi na hindi na daw ako malambing. Please advise mga problems, issues ng mga seafarers. Meron kaming joke ni Ate Marilyn yan eh. Oo nga eh. 3 S na magkaroon ng ibang mga affair. Seafarers. Seafarers, soldiers, at saka, ano yung isa? Nakalimutan ko na. Oo, 3 S yun di ba? Hayaan mo. Ano lang naman, joke lang naman namin yan, Oo ha? nga. Oo nga naman. Hindi nabasa yata natin yan somewhere else, no? Oo. No, okay. Nasad talaga ako, no? Kasi, syempre, ito yung mga taong walang commitment, no? Wag ka ma-stress, mami. Napansin mo ba? Hindi lang isang babae tinitexan yan. 3 kayo. 3. So, ang ibig sabihin, hindi lang ikaw niloko niya, pati yung 2 pang iba, 3 pang iba niloko niya. No? So, yung sinasabi niya na mahalin niya, hindi daw niya kaya, etc., etc. Di ba nag-promise din yan siya sa'yo? Ay, nako, walang silbi yung mga promises niya. Okay. Mas importante, how to repair your relationship. No? So, since nahuli mo siya, since babalik siya ng barko, anong pagbabago ang meron? Magmi-meet na ba kayo everyday, magtatawagan? Kayo ba ay magpapa-counseling? Kayo ba ay magkakaroon ng accountability? Ito yung mga bagay-bagay na kailangan yung baguhin or ayusin.
Kasi kung babalik siya sa barko, the same old ways, calling you once a week lang, di walang pagbabago yan, no? Magkaroon na ba siya ng, accountability, no? So, dapat mag-usap kayo tungkol dyan. You set some form of conditions. Kasi syempre, temptations are everywhere. But it doesn't mean to say malaki ang temptation, so pwede niya gawin, hindi naman pwede yun, di ba? Yung may nakilala ako sa trip ko, OFW din sila. 40 years sila OFW. Nag-retire na, bumalik. Very sweet pa rin. So, tinanong ko sa kanila, I'm always very curious nung pagdating sa ganito. So, what is the secret of your marriage? No? Paano kayo nagiging matatag? Paano, tinanong ko pa, yung lalaki lang. So, nagkaroon ka ba ng affair doon? Sinabi ko na I'm a counselor. That's what I wanted to find out. Sabi niya, wala. Sabi ko, so anong sikreto? Everyday, tawagan. Every 6 months uuwi dahil everyone needs sexual intimacy. Oh my goodness. Oo. Yeah, right. So in other words, everyday tawagan na. Every 6 months, either ang lalaki ang pupunta dito sa Pilipinas o yung babae pupunta ng Dubai para magkaroon ng basta every 6 months magkikita sila to have sex. Because, as husband and wife, where will they get sex? Right? Sabi ko pa, how about all other days? Self-service. So in other words, sex is a vital part in a marriage as well too. Correct. And the communication will be the one to also glue in the relationship. So kailangan mag-uusap kayo. No? So kung hindi siya mag-uusap sa'yo, yung time niya, nag-uusap na siya ng iba. Nag-chat na siya ng ibang tao. So kailangan hingiin mo talaga yung oras niya para mag-usap kayo. So those are some of the things that you need to change. Mag-uusap tayo, magpa-counseling tayo, no? May accountability ka dyan. Sino bang kasama mo dyan na pwede ko tawagan? Sino bang kasama mo dyan na baka naman birds of the same feathers always influence each other. Meron akong isang counseling, babaero. Bakit naman hindi? Kabarkada niya lahat babaero. Oh my. Diba? So, nagyayabangan. No? Sila si kumparing ano-ano nga sa kabit niya. 5 taon na sila. So, nagyayabangan pa. So, kumbaga pa, birds of the same feathers will always do the same things as well. So, dapat may accountability. So, those are some of the things na pwede nyo namang ayusin, pag-usapan, para mag-meet. Yan, Ma'am Joyce, nalala ko yung aking office mate dati, no? Na-assign siya sa, humawak siya ng position, mataas ang position niya sa Cambodia, World Vision, Cambodia. Tapos yung wife, syempre siya yung head ng PBS dati, Philippine Bible Society. So ang kanila pong ginagawa every day, kasi kahit pa paano, parang 1 oras lang naman difference ng time, no? So every day, they set a time na mayroon silang devotion. Kaya yun po ang nakatulong sa kanila na hindi po sila, they still stay connected kasi imagine mo yung salita ng Diyos and then they pray together every day. Yun po ang promise sila sa isa't isa. And I hope dito rin sa ibang couples, no? Nasabi mo nga yung nakausap po, every 6 months, every day nagtatawagan. Maganda yun na intentional talaga yung kanilang kahit na magkalayo sa isa't isa. Lalo na ngayon, ang dami pang platforms na pwede natin gamitin para ma-improve ang marriage. Yan po mga kaagapay, ang ating pinag-usapan ngayon about marriage. And I hope you can still ask us, send your questions kung mahiya kayo na marinig ang boses niyo or nakikita sa Facebook live streaming. Ang questions nyo, you can call or text your questions sa atin pong numbers. Ma'am Joyce, can you mention again our contact numbers? You can call FEBC 0916-296-6620 or 0998-926-6779. At kung kayo man ay nanonood sa amin sa Facebook Live, I hope you can like our page and also share our page as well too. For your counseling needs, do call us Back to the Bible 0933-824-1475 or 837-21775. Okay, nais ko ding inform ang ating mga kaagapay. Kami po mga counselors, meron po kaming group chat, kapag mayroon po mga questions na nag-aano po kami, may team counseling kami. Kunyari may pinadala sa amin ang FEBC galing sa
sa listener, ito ang problem. Kami po mismo na nasa group chat ng mga counselors ay tulong-tulong kami paano bigyan ng tugon or advice doon yung nagpadala sa amin ng mga questions. So yun po mga kaagapay, here we are willing to help kung ano po mga issues ng ating mga listeners. So Ma'am Joyce, sa ating pagtatapos, ano ang take away mo, and then close us in prayer din. Ang buhay may problema talaga. Pero ang kagandahan nito, lahat ng mga problema natin gusto solusyonan ng Panginoon Diyos. Yes. So I hope that we would not lose heart, but we would take heart, continue trusting our good Lord that He will find a solution for us all. All right, shall we pray? Our Lord, our God, we give you praise and thanks because we know that you are our great helper. We also know, Lord, that you meant the very best for each one of us. A lot of times we go through difficulties, challenges. It is because you want us to learn something beautiful out of the situation. So I pray that all of us will be able to learn the lesson fast and pass your test. Lord, I also pray, Lord, sa lahat ng mga couples who are struggling financially, tulungan mo po sila, allow them to have good opportunities of income, and bless them din, Lord, sa lahat ng mga trabaho nila. Indeed, Lord, it is difficult to be a parent dahil we need to teach our children. And yes, God, grant all the parents your wisdom, your patience, your understanding, your guidance, Lord, on how to go about it. And I pray that they will be able to impart God's word, God's truth, God's love to each one of them. And we also pray that you surround all our children with extra layer of protection that comes from you, Lord, that they will not walk in ways of the evil one, but they will walk in your light. And I pray, Lord, that you would also give all our children an obedient heart to follow your footsteps, O Father God, and that they would also listen to your small, still voice and the warning bells that the Holy Spirit is advising them to. Lord, I also pray, Lord, that you bless FEBC. We thank you for the 76 years, Lord, of your guidance and leading. We continue to pray for more years to come. And we pray for the people behind FEBC, DZAS, Lord, sa lahat ng mga talents, sa lahat ng mga management team. May you continue, Lord, for all of us to be able to work as a team for the greater glory of your kingdom. Thank you so much, Lord, for this time. In Jesus' name. Amen. 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 Maraming salamat din sa tumutulong sa atin. Alam niyo po, tayo ay nasa Facebook, sa YouTube, and I want to thank din sa ating production tech, of course, sila Nat Peralta, si Benjo Morano, sila Jonathan Reyes, Reggie Villena, at ang RTB team natin, sina Aileen Valdez, Suen Palatukan, Raymond Paner, Angelica Calaya, sa mga engineers, salamat po, JB Tabo at Chris Molina. Ito po ang program Heartline, kung saan ang inyo pong nararamdaman ay amin pong pinapakinggan. Ako po ang inyong kaibigan, Ate Merlin Guillermo. And I'm Dr. Joyce Piatgo. Good evening po sa inyo lahat. See you again next week. God bless. God bless. I will be here for you. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.